Ako po ay natutuwa dahil ngayon po ay kaarawan ng mga tatay. At praise God dahil umabot ako sa puntong ako'y naging tatay. Amen? Hallelujah. Pag-usapan po natin ngayon ang kalahati ng aking mensahe. Last week, pinag-usapan po natin tungkol sa tatay. No? Pero ngayon, merong halong tatay. Sama na rin natin ang mga nanay, pero nakafocus ang aking preaching sa mga anak. Okay? Sa mga anak. Dahil naniniwala ko, lahat tayo rito ay mga anak. Amen? Amen! Hindi naman siguro tayo galing sa kawayan. Bumukas yung kawayan, tapos bumukas. At nabiyak, at nandun si maganda at si malakas. Hindi naman ganun siguro ang yung paglabas dito sa lupa. Or wala naman sigurong ang UFO na nagbabasa ito. Wala naman, So nakikipag-usap ako sa lahat dito ay mga tao. Alright? Okay. Kung gano'n, ay pag-uusapan po natin. Kung tayong lahat ay mga tao, ibig sabihin lahat tayo ay anak. So, we are a child of somebody. Okay? Dahil tayo po ay tao. Kaya pag-uusapan po natin ngayon ang honoring our parents. Okay? At meron pong mga importante po yung topic ko ngayon dahil kinakailangan nakapost dahil sabi ng mga taga-Gunma, gusto nila at kinakailangan daw nila maipakita kasi may mga anak sila ron na hindi nakarating at gusto nilang maipanood yan. Okay? Yung nangyari doon kanina sa ating church doon sa Gunma, ganda po ng ginawa ng Lord doon. Kaya po, pakinggan po ninyo mabuti ang mensaheng ito. Kasi naniniwala ako ito po yung magiging pagpapala. Hindi lang sa ating mga anak, kundi para sa ating mga magulang na nandito ngayon. Amen? So bubuksan po natin ang ating Bible at pagka pinag-usapan yung tinatawag na honoring our parents, we are talking about the 5th commandments of the 10 commandments of God. Okay? At ito po yung makikita sa Exodus chapter 20, verse 12. Okay? Kaya ito po ang sabi ng salita ng Diyos, ganito po ang sabi, honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Now, lahat po natin mga kapatid ko, okay, na ang po na ito, yung bata, pakilagay po doon sa kanyang tamang lalagyanan. Okay, pakilagay po doon. Okay, yun pong, pagka pinag-usapan po natin yun, honor your father, your mother, we're talking about the 5th commandment. At alam po ninyo kung saan ito nakalagay sa ikalawang tableta na binigay ng Panginoon kay Moses. Pagka sinabi ko pong tableta, hindi ko po sinasabi, hindi ko po ibig sabihin, iniinom ninyo. Okay? Pagka sinabi pong tablet, katulad ng mga iPad ngayon, tablet ang tawag dyan. So, ibig sabihin, that is something flat, okay, na pwedeng sulatan. Ang nito, sa unang panahon, ang sinusulatan bato. So, dito isinulat ni Yahweh ang 10 utos ng Diyos. At makikita po natin sa pang-5 utos na ito po isinulat sa, kung akala natin ay 5-5, hindi po, 4-6. Yan po ang tamang dyan. Sapagkat yung unang 4 ay utos ng Diyos para sa mga tao na mayroong relasyon ng tao sa Diyos. Kung paano makikipagrelasyon ang tao sa Diyos. At yung sumunod na 6 ay ang pakikipagrelasyon ng tao sa kapwa niya tao kung paano siya magiging matuwid sa mata ng Diyos. At sa pang-5 na nakasulat doon sa pangalawang tableta, ang unang-unang isinulat po ng Diyos sa mga oras na walang iba kung hindi ito. Honor your father and your mother. So, kumbaga, makikita po natin na binigyan ng Panginoong Diyos ng kahalagahan ang institusyon ng isang pamilya. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat alam ng Panginoon kung ang mga anak ay matututong magbigay ng honor sa kanyang magulang na unang inilagay ng Diyos para maging authority, okay, ng mga tao dito sa mundong ito. Magulang natin ang unang authority natin. Matututo rin sila later on na magbigay ng honor sa Diyos, which is the higher authority from Commandment 4 to Commandment 1. Naintindihan po ninyo sinasabi ko? Sapagkat hindi sila matututong magbigay ng honor sa Diyos unless otherwise sila ay marunong magbigay ng honor sa kanilang magulang na nakikita nila at nakalakihan nila. Kaya napaka-importante mga anak ng Diyos na sa araw na ito maunawaan po natin ano ba yung sinasabi na yung honor. Ano ba ang ibig sabihin ba ng honor? Pagbibigay ng respeto, pagbibigay ng galang.
Ito ba yung pagka nakikita ko sa tuwing nakikita ko ang tatay at nanay ko, gaganito ako sa kanya? Ganun ba ibig sabihin niya? Kinakailangan ba parating ako ay nakapo and opo? Pagbibigay ng respeto, pagbibigay ng honor ba yan? Ano ba sinasabi pagdating sa pagbibigay ng honor? Pag-usapan po natin mabuti ito. Dahil naniniwala ako, okay, pwede kang maging magalang sa magulang mo pero you're not giving him honor. You're not giving them honor. Pwede kang maging sabihin natin, ay parati kang nakayuko at parati kang umuoo sa sinasabi ng iyong mga magulang pero you're not giving them honor unless otherwise ikaw ay susunod. So the biggest masasabi natin the biggest evidence or manifestation that a child or a children are the best way of giving them honor is none other than obeying their will. Obedience. Okay, yan ang pinaka-the best po na pagbibigay ng honor sa ating mga magulang. Ito na po pinaka-highest. Okay? Pwede mong sabihin, I love you nanay, I love you tatay. Okay? Parati ka nakayakap sa kanya, pwede mong gawin yan. Pero pwede mo siyang hindi bigyan ng honor sapagkat ang lahat ng gusto niya ay hindi mo ginagawa. So I may say, the best way of showing honor to your parents is none other than obedience. Okay? Ngayon, ang salita pong ito na panglima sa commandments ng 10 utos ng ating Diyos ay inulit po sa Bagong Tipan. At ito ay inulit na walang iba kundi ng ating Apostol Pablo. At ito po yung makikita sa Ephesians chapter 4. Okay? Sabi po rin Ephesians chapter 4 verse 1 to 4. Ito pong 6, 1 to 4, sorry. Children, sabi nga nun, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, that you may enjoy long life on earth. Fathers, do not exasperate your children, instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Now, tingnan po natin ito mga kapatid ko. Dito ay muling kinuha at kinote ni Apostol Pablo ang 5th commandment. Sabi niyang ganon, binigyan niya ng konting liwanag dito. Kung makikita po natin dito ang yung mga verses na ito, tinutukan una ni Apostol Pablo ang mga children. Pero pagkatapos niyang magbigay ng konting paalala sa mga anak, agad kumambyo siya. At ang tinutukan naman niya yung mga father. Alam po ninyo kung bakit? Dito po ikot ang aking mensahe, 2 bagay. It is one thing to honor our parents. But it is another thing to become an honorable parent. Ano po niya? Masarap kasing rumispeto sa magulang, lalo na ang iyong magulang ay talaga naman lumalagay sa posisyon na siya'y dapat respetuhin. Hindi ko naman sinasabing maging respeto ka as in, ikaw ay mayroong mataas na dignidad. No. Ang sinasabi ko rito, mga kapatid ko, ay dapat na ilagay mo ang iyong sarili sa tamang posisyon na ikaw ay dapat respetuhin ang iyong mga anak. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bibigyan ko ng malaking puwang ngayon, mga kapatid, on honoring children. Tayong mga anak, papaano ba tayo dapat talaga magbigay ng honor? Yan, sabi ko nga kanina, kinakailangan, kung gusto mong ikaw ay magbigay ng honor, ng isang talagang, masasabi natin, malaking pagrespeto, kay pagpapakita ng malaking respeto sa ating mga magulang, ito ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila. Okay? Pero gusto kong isipin natin dito na ang